Hello po, magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Okay lang po ba kayo? Parang konti po tayo ngayon. Sige, start na po tayo. Sa Psalms po ulit tayo. Lagay lang po ninyo yung sa Bible ninyo sa Psalms. Okay lang po ba talaga kayo? So pwede po kayong pumunta dito sa harap ng kaunti para hindi po ako sisigaw. Sige po. Now, meron po akong tanong po sa inyo. Narinig niyo na po ba yung salitang saan ako nagkulang? Minsan sa mga magulang, laging naririnig po yan eh. Saan ba ako nagkulang sa'yo, anak? Bakit anong nangyari sa'yo? Di ba? Minsan lagi natin sinasabi yan eh. Saan ba ako nagkulang sa inyo? Pagpapalaki sa inyo. Bakit anong nangyari? Kung minsan nasasabi din yan sa husband sa kanyang wife o yung wife sa kanyang husband. Saan ako nagkulang sa'yo? May pagkukulang ba ako sa'yo? O kaya sasabihin ng anak, may pagkukulang ba yung anak sa magulang? Vice versa para hindi bias. Minsan sasabihin ng anak, Ma, saan ba ako nagkulang sa'yo? Bakit mo ako pinapagalitan? Ano bang pagkukulang ko? Sa trabaho natin din, kung minsan, di ba? Napapagalitan ka ng boss mo, sasabihin mo, ano bang pagkukulang ko? Ginawa ko lang naman yung dapat gawin. Now, sa ating buhay po mga kapatid, bilang tao, meron po tayong pagkukulang. We lack something. Tama po? Bilang isang magulang, may pagkukulang. Bilang asawa, may pagkukulang. Bilang anak, sa kanilang mga magulang, may pagkukulang din yan. Bilang empleyado, meron po tayong pagkukulang. At bilang anak po ng Panginoon, tayong bilang mga Kristiyano, meron po tayong pagkukulang po sa Diyos. Pero, never po nagkulang ang Panginoon po sa atin. Tandaan po natin yan. Ang Panginoon po ay never pong nagkulang po sa ating buhay. Ang Panginoon po, siya po nagsusupply ng lahat ng pangangailangan po natin. Never pong nagkulang ng Panginoon sa pagsupply ng pangangailangan po sa kanyang mga anak. Physical needs man yan, nandyan ang supplication ng Panginoon po sa atin. Hindi po siya nagkulang. Pagdating naman po sa spiritual na pangangailangan, hindi pa rin po nagkulang ang Panginoon. Tayo lang po yung nagkukulang po sa Kanya kung minsan sinisisi natin ang Panginoon. Pero the fact is, never po nagkulang ang Panginoon sa atin. Kaya ang big idea po natin ngayon mga kapatid is because the shepherd take full care of us, let us place our full trust in Him. Tayo po ay tumayong lahat at ating pong pag-aaralan po ito. Sa Psalms 23 po tayo. Si Pastor Dennis po ay inas po niya akong i-preach ito ngayon. And I know na narinig niyo na po ito. Kung dumadalo po kayo sa mga funeral, naririnig niyo na po ito na pinipreach po ni Pastor Dennis. Psalms 23. Pamilyar po tayo lahat po dyan, no? Pero kung minsan sa sobrang familiarity, parang ini-ignore na lang natin some of the portion of the scripture. And this is one of the things that we ignore sometimes. Pero marami po tayong matututunan po dito sa Psalms 23. Sabi po ng Panginoon, basahin po natin. Sabi po dito, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in Thy presence of my enemies.
Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po yung manalangin. Mapagpalad, dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw po muli na kami po ay inyo pong dinala sa inyong bahay-sambahan. Bilang church, Panginoon, ay nandito po kami upang purihin ka sa inyong kabutihan po sa amin, sa paggagabay niyo po sa amin, sa pagsusupply ng aming pangangailangan at sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At nandito rin po kami, Panginoon, upang mag-aaral muli ng salita. Pag-aaralan po namin, Panginoon, na kayo po ang aming shepherd na nagsusupply ng aming pong lahat ng pangangailangan para sa aming pong ikakabuti at para po sa inyong kaluwalhatian. Dalangin po namin, Panginoon, na yung mensahe po ngayong umaga mula sa inyong salita ay maging malinaw sa bawat isa upang sa ganun, Panginoon, ay ma-realize po namin na talaga po kayo ay dakila at dapat sambahin. Dalangin din po namin, Panginoon, muli na yung mga kasalanan po namin, na patawaran niyo po kami, Panginoon. And in our midst, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ay madakila at dalangin po namin, Panginoon, na kayo po magturo in our behalf, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito lahat namin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, you may be seated po, mga kapatid. Now, ito po si David ay metaphor yung kanyang pagkakagamit dito is shepherd at saka sheep. At pinicture niya po ang ating pong Panginoon as a great shepherd. Now, in the Bible po, mga kapatid, in the Old Testament and even in the Old Testaments, marami po kayong makikita na metaphor na ginagamitan po yung picture po nito as a sheep. Like for example po, mga kapatid, in John chapter 10, punta po tayo. Because if you will going to look kung ano yung background ng Psalms 23, medyo mahihirapan po tayo mag-pin out kung saan yung exact na pangyayari kung bakit na isulat po ito ni David. Sabi ng mga theologian, siguro maaaring ito yung time na kung saan ay parang tinitignan niya yung past life niya na marami ng taon na nagdaan. Kasi nandito na yung shepherd na nagsusupply ng kanyang pangangailangan. Nandito rin po yung danger na makikita po natin, and nandito na rin po yung deliverance na binigay ng Panginoon. So hindi po natin mapipin out kung ano po ito. However, we can see this as a picture that used by David. And it was used also in the New Testament, John chapter 10. Sa John chapter 10 po, mga kapatid, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita po dito. Basahin po natin yung, siguro start tayo ng verse 1 hanggang 5, then jump tayo ng 11. Sabi po dito sa John chapter 10, verse 1, Verily, verily, I say unto you, the Lord Jesus Christ, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd unto the sheep. So imaginin po ninyo, meron pong parang kulungan ng mga sheep, matataas po yan, mga bato usually, ginagamit nila, hindi lang fence na kahoy. But in their time and in this specific, ang ginagamit po ng Panginoon is yung parang kulungan po yan na mga bato yan na patong-patong. At sabi ng Panginoon, yung robbers yan, yung thief, dadaan sa bakod. Pero ang shepherd ay dadaan sa tamang daanan, which is yung door. Verse 3, To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. So pumapasok siya, tinatawag niya yung mga sheep, at nakikinig sila sa kanya. Kung sabihin niya, lumabas kayo, lalabas yan. Na-train yan ng shepherd. Verse 4, And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep followed him, and they know his voice. Verse 5, And a stranger's way they not follow, but will flee from him.
for they know not the voice of strangers. Jump tayo po sa verse 11 na lang, para at least ma-concise po natin yung time. Sabi po ng 11, sabi ng Panginoon, I, the Lord Jesus Christ, I am a good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 12, but he that is a hireling, o yung mga bayaran na mga shepherd, sabi dito, and not the shepherd, whose own the sheep are not, whose the wolf coming and leaveth the sheep and fleet, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Sabi ng Panginoon, I am a good shepherd. Pero yung mga bulaang shepherd, hinahayaan lang nila yung sheep kung may danger. Sila pa yung unang tatakbo at malala pa yung mga sheep. Ganyan yung ugali ng mga false na mga shepherds. Verse 13, the hireling fleet because he is an hireling. Kasi binayaran lang siya para alagaan yung mga tupa. And careth not for the sheep. Walang care ang mga false na shepherd sa kanyang mga sheep kasi binabayaran lang siya. Verse 15, and the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, and other sheep have I, which are not of these folds, them also I must bring. And they shall hear my voice, and they shall be one fold, or one flock, and one shepherd. Verse 17, therefore that my Father loved me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I gave power to lay it down, and I have power to take it again. And these commandments have I received of my Father. So ano po yung kabuuan po dito? Na ang Panginoon ay ginamit niya po yung shepherd as He Himself. At sabi niya, I am a good shepherd. I will going to sacrifice myself just for my sheep. At ano yung makikita po natin na picture dito? Alam po natin, after ng verse po na ito, ang ating pong Panginoon ay namatay para po sa atin. Yung sheep po dito, tayo po yung mga yon, yung mga sheep, yung picture na ginamit po dito, and shepherd is the Lord Jesus Christ Himself. Ganyan po yung isa sa mga karakter, na maraming karakter ng isang shepherd, na willing silang mamatay just for the sake of His sheep. At ganyan po ang ating pong Panginoon. Para lang tayo ay maligtas, ang Panginoon po ay namatay para po sa atin. Kung babasahin niyo in after po ng verse po nito. And another thing na dito sa New Testament is in 1 Peter. 1 Peter. Nakita po natin dito sa John chapter 10 yung comparison ng good shepherd at saka yung bulaan na shepherd. Dito naman sa 1 Peter. First Peter 5. 1 Peter chapter 5. Now, it's referring to the elders or the pastors or bishop. In verse 3, ito yung dapat nilang gawin sa flock, sa sheep. Verse 3, neither as being lords over God's heritage, ito yung utos, but being an example to the flocks. Verse 4, and when the chief shepherd shall appear, referring sa ating Panginoong Jesus, sabi po dito, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So dito sa New Testament, meron po tayong makikita po dito, napaka-familiar na po itong shepherd as a picture, as a metaphor of the Lord He Himself. At saka yung sheep is referring sa kanyang people. Now let's go back to Psalms 23. Now in Psalms 23, alam po natin na si David, ginamit niya po ito as a picture because he himself experienced yung pag-shepherd. Tingnan niyo po sa bago siya naging king. 1 Samuel.
1 Samuel chapter 16. Ito yung time na kung saan ay inanoint na po siya ni Samuel in chapter 16. Ia-anoint pala kasi si Saul ay nireject na ng Panginoon as a king. At makikita po natin ang ginagawa po ni David in verse 11. Sabi po dito, "And Samuel said unto Jesse, Are here all the children's? And he said, They remaineth yet the youngest. And behold, he," referring kay David, "keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for he will not sit down till he come hither." So anong sinasabi po dito? Na i-present na kasi ni Jesse yung kanyang mga lahat ng kanyang mga anak. However, ang sabi ng Panginoon, hindi ito yung mga nais kong maging hari ng Israel. So meron pa bang isa? At siya po yung, sabi ni Jesse, siya po yung nag-aalaga ng mga tupa. Another thing, sa verse 19. Verse 19, sabi po dito, "Wherefore Saul sent messenger unto Jesse." Bakit? Kasi nga, natotrouble yung kanyang spirit at gusto niya na mayroong magpi-play ng instrument sa kanya. At yung servant nakapagsabi sa kanya na, yung anak ni Jesse, magaling yun sa instrument. Kaya pinatawag niya ito and said, "Send me David, thy son, which is with the sheep." Another thing, chapter 17, verse 15. Sabi po dito, "But David went and returned from Saul. He fed his father's sheep at Bethlehem." So makikita po natin po dito sa buhay po ni David before he became a king, he is a shepherd. So dito, ginamit po niya yun as a picture. At sinabi niya po dito sa verse 1, sabi niya dito, "The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastor." At sinabi niya dito, "I shall not want." Hindi ang Panginoon ang aking pastor, kaya hindi ako nagkukulang. Actually, yung verse 1 po na yan, usually ginagamit po nila yan. In-emphasize na po nila kung ano yung i-discuss nila after ng verse 1. Usually, ganyan yung pagkakasulat nila. Pero sa atin, as Pinoy, kung minsan hindi mo muna i-emphasize yung points mo, ay yung big idea mo bago i-emphasize yung mga points. Okay? Pero dito, in-emphasize niya po kaagad, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako nagkakulang. Now, bakit po nasabi po ni David? Nasabi po ni David, "I shall not want." O sa Tagalog, di ako nagkukulang, di ako nangangailangan. Bakit? Number 1, because He abundantly supplieth all our needs. Gaya ng sinabi ko, bilang mga magulang, bilang mga anak, may pagkukulang po tayo. Pero never po nagkulang ang Panginoon po sa atin. Kasi ang Diyos, He supplieth all our needs. Now, according to this verse, what are the things our shepherd abundantly supply us with? Ano yung mga bagay na lubusan na sinusupply ng Panginoon po sa atin? Una is yung nabanggit po dito, spiritual food. Sabi po dito ni David sa verse 2, "He maketh me to lie down in green pasture." Yung green po dyan na pasture is, yung green po dyan is parang mga tender na mga grasses, yung mga unang sibol ng mga ng mga damo. At nabanggit din po kasi dito, "He maketh me to lie down in green pastures." So ibig sabihin po mga kapatid, our spiritual food na gaya ng isang shepherd ay dadalhin niya yung sheep na kung saan pinaka-best na mga grasses. At doon, disyerto sa kanila, may mga specific yan na pinagtutubuan ng mga damo. Yung mga tender na mga grasses niyan, yun yung pinagdadalhan ng shepherd dun sa mga sheep. At sinabi niya po dito, "He maketh me to lie down."
Ano ibig sabihin? Satisfied na yung ship. Kasi meron po siyang pagkain na sinusupply sa kanya. Satisfied yung ship at nakakalay down siya kasi the ship is already full and satisfied. Ganon din po sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon ng ating soul will going to meet a satisfaction. Sometimes, wala tayong satisfaction sa buhay, di ba? Mga pinag-aralan po natin, mga last na Sunday school natin, wala tayong satisfaction. Pero we know that satisfaction is come from God, and He is supplied our spiritual food. Another thing that God supplies, nakalagay po dito, is spiritual drinks. He leadeth me beside the still waters. Yung still waters po dito, may mga katangian po ng isang ship. Gaya ng sinabi ni Pastor Dennis, ayaw po nila ng maingay. Pag mag-alaga po kayo ng baboy, ang ingay po niyan pag nagugutom, di ba? Palapit ka pa lang, ang ingay-ingay niya. Minsan yung aso, ganun din. Pero itong ship, ayaw po niya ng maingay. Kaya ang ginagawa po nito, yung shepherd, is yung mga rumaragasa, di ba, maingay yung tubig yan, rumaragasa. Gagawin niya is lalagyan niya ng dam. Upang sa ganun yung water po ay maging still at maging peaceful po yung ship. Ganon din po sa atin ang Panginoon. Binibigyan po ng calmness ang ating puso, ng peace ng ating puso. Binibigay po yan sa atin ng Panginoon. Sabi, may mga troubles na dumadating sa atin, pero kahit sobrang dami minsan ng problema, ang Panginoon na nagbibigay ng comfort sa atin. Ang Panginoon na nagbibigay ng peace, ng calmness sa puso po natin, na hindi po tayo magulumihanan. Another thing, spiritual restoration. Spiritual restoration. Sabi po dito, He restored my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. So, spiritual restoration. Now, yung restoration po dito is marami po silang, kung pag-aaralan po ninyo, marami po silang commentaries about this. Restoration, maaaring sabi nila, yung mga sheep, pagka lumabas sila po dun sa fold nila, o dun po sa kulungan po nila, is ibabalik. Parang i-restore, di ba? Ibabalik kung saan sila nakakulong. Another thing naman po na nasa suggestion po nila, yung restoration po dito is to make it alive, or parang binibigyan ng sigla. Iyon po yung restoration na tinutukoy po dito. However, in those two cases, pwede mangyari na ibabalik ang Panginoon, kasi we will going to look at that in Ezekiel later. Ibabalik ang Panginoon kung saan sila. Di ba alam niyo yung mga Israelites, yung mga Hudyos, is they are scattered abroad. That there will be a time na igagather po sila ulit ng Panginoon. And that is the millennial kingdom. Maaari yun. O maaari din na yung shepherd po na ito, dahil magugulumihanan, may mga problema, o maybe scattered siya, i-correct siya ng Panginoon, i-restore. Or sa hymnal natin, yung word na revive us again, i-revive muli tayo ng Panginoon. So, yung dalawa na ito, pwede may apply po dito, yung restoration. Okay? In Psalms 42, tingnan po ninyo sa Psalms 42. Psalms 42 verse 1 to 5, sabi po dito, As the hart panteth upon the water's brook, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night. So, nandito yung kalungkutan niya kasi umiyak siya araw at gabi. While they continue say unto me, Where is thy God? Verse 4, When I remember this thing, I poured out my soul in me, for I have gone with the multitude. I went with them to the house of God, with a voice of joy and praise, with a multitude that
kept holidays. Verse 5, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the health of His countenance. So meron discouragement dito na nangyayari sa kanya kasi may mga paghihirap sa kanyang buhay at sabi nila, nasaan ang Diyos mo? Pero ito may restoration kasi bumalik siya sa Panginoon and he said, I kept praising the Lord. Why? He helped me. So maaari po ito na nare-revive yung kanyang spirit and he arose yung kasigasigan niya sa Panginoon, yung alab ng kanyang pag-ibig at pagpapuri sa Panginoon despite of the problem na meron po siya. Another thing, spiritual guidance. Still in verse 3, sabi po dito, He restored my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Sa anong sinasabi po dito? The Lord, He Himself, leadeth me in the path of righteousness. Ngayon, bilang isang mga Kristiyano, gaya ng sinabi ko, we are not perfect. Minsan may mga talagang liko tayong daan. May mga tinatawag din na kuminsan backsliding moment. 'Di ba? Pero dito sinasabi po ng Panginoon, ang Panginoon ang nagli-lead sa atin in the path of righteousness. Ganyan po ang Panginoon. Gaya po ng isang shepherd, nililid po niya sa tamang daan ang kanyang sheep. Why? Kasi ang sheep po, mga kapatid, sheep is prone to wander. Ganyan po ang ugali ng sheep. Hindi po, dapat pumunta ka dito sa valley na to. Hindi mo magaganon ang isang animal gaya ng isang sheep. Ang sheep, basta may madamo lang yan, kakainin niya kung saan. Baka mamaya, nandun na siya sa cliff, malalaglag, mamamatay. O kaya mag-wander siya, pupunta sa isang, kung forest man yan, may mga mag-ano po sa kanya ng mga animals na malalaki at siya ay mamamatay. Ganon din po sa atin, ang Panginoon ang nagli-lead sa atin sa Tagalog, sa tamang landas. In righteousness. Bakit po niya ginagawa po yan? Sabi sa verse, for His name's sake. Alam niyo kung isa po kayong Kristiyano at gumagawa po kayo ng masama, anong po ang napapasama? Kayo ba? Hindi lang kayo, kundi ang Diyos din. Alam niyo ba, sasabihin nila, ito nga grabe yung kasalanan niyang ginagawa. Di ba nasa, sa church ng Baptist Bible Church yan, Santa Mesa? Akala ko ba ang Diyos nila is ayaw nyo ng kasalanan? Ayaw nyo ng kasamaan? Bakit ganyan yung ginagawa niya? Kaya ang ginagawa po ng Panginoon is nililid po tayo sa tamang landas. At ang ginagawa po ng isang shepherd, makikita po natin later, is talagang kakawit niya kung minsan yung shepherd, yung sheep, para lang ma-direct yung way na dapat puntahan. So napakabuti po ng Panginoon, di po ba? He supplied our spiritual food, spiritual drink, spiritual restoration, and spiritual guidance. Yan po yung ginagawa po ng isang good shepherd. And we know that God is a good shepherd. Tingnan po natin sa Ezekiel chapter 34. Napakaganda pong comparison po ito ng false shepherd at saka good shepherd. Ezekiel 34. Sa Ezekiel chapter 34, binanggit po muna dito yung characteristic ng isang false shepherd. Sabi po dito sa verse 1, And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherd of Israel. Ito yung mga leaders nila. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherd of Israel that do feed themselves. Should not the shepherd fill the flocks?
Tingnan niyo yung characteristic ng isang false shepherd. Imbes na pakainin yung flock, gusto niyang pakainin yung kanyang sarili. Verse 3, Ye eat the fat, and ye clothe them with the wool. Ye kill them that are fed, but ye feed not the flocks. Sabi niya dito, parang pinapatay nila yung mga sheep nila upang may makain. O kaya kinukuha yung kanilang mga skin upang mayroong maisuot. Instead na pakainin po sila. In verse 4, The disease have ye not strengthened? May mga sakit. Dapat pinapalakas sila mga sheep nila Neither have ye healed that which was sick. May mga sakit, kailangan pinampagaling ng isang shepherd. Neither have ye bound up that which was broken. Kung may mga nabalian, kailangan nila yan. Talagang gagamutin po nila upang sa ganun ay bumalik yung pagkabalik. Neither have ye brought again that which was driven away. Instead na kukunin yung mga naliligaw ay hinahayaan lang. Neither have ye sought that which was lost. Mga nawala ay hindi hinanap. Ye sought that which was lost, but which force and with cruelty have ye ruled them. Nandun yung cruelty, nandun yung persa, nandun yung pagpatay sa kanila. Ano po yung makikita po natin dito sa verse po na ito? Yung shepherd po dito na nabanggit, which is the false shepherd, ay wala pong care sa kanyang sheep. Wala siyang pakialam kahit mawala yan. Wala siyang pakialam kung magkasakit man yan. Wala siyang pakialam kung kahit mamatay man yan. But we know in John chapter 10, di ba? The Lord Jesus Christ Himself, sabi niya, I will give my life para sa aking mga sheep. That is the good shepherd. In verse 6, My sheep wandered through all the mountains and even every high hills. Yea, my flock was scattered upon all the faces of the earth, and none did search or seek after them. Verse 7, Therefore, ye shepherd, hear the word of the Lord. As I live, saith the Lord God, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there is no shepherd, neither did my shepherd search for my flock, but the shepherd feed themselves, and feed not my flock. Napakalungkot man nga isipin, pero sinabi ng Panginoon, ito po yung mga false shepherd. Instead of taking care of the sheep, they just want to take care of themselves, not the sheep. However, in verse 11, start in verse 11, ito na po yung true shepherd. Sabi sa verse 11, For thus saith the Lord God, Behold, I, even I, with both search my sheep, and seek them out, as a shepherd seeketh out his flock in the days that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all the places where they have been scattered in the cloudy and dark day. Verse 13, And I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel by the rivers, and in all the inhabitants' places of the country. Verse 14, I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie in a good fold, and in the fat pasture they shall feed upon the mountains of Israel. And again, he mentioned again in verse 15, I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord God. And verse 16, I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick, but I will destroy the fat of the strong. Referring po sa mga false shepherd, I will feed them with judgment. So ang ganda po dito, no? We can see here na ang Panginoon, He is
The good shepherd, he is a true shepherd in which in relationship niya sa kanyang sheep, sabi niya dito, i-gather niya ulit. Pag sila ay nawala, i-gather. Pag sila ay nagugutom, verse 14 and verse 15, makikita po natin, the shepherd will going to feed the sheep, and he will going to care for the sheep, and he will supply everything the need of the sheep. And we can see here that all things, our shepherd, our God, he himself will going to supply us abundantly with our spiritual food, our spiritual drink, our spiritual restoration, and our spiritual guidance. I-guide po tayo ng Panginoon sa lahat po ng katuwiran upang sa ganun po ay siya po ay mapurihan. Another thing, bakit po nasabi po ni David, I shall not want? O hindi ako nagkukulang, o hindi ako magkukulang? Bakit? Number one, He abundantly supplies our needs. Second one is, He lovingly sustains us through life difficulties. He lovingly sustains us through life difficulties. How does the shepherd sustain us? In verse 4, ito po yung sabi, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ano po yung makikita po natin dito? Yung presensya po ng Panginoon ay nasa atin. His presence is with us. Kaya sinabi po ni David po dito, though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi nga ni Sir, parang isang cliff lang yan na malalaking stone. At dito sa gitna, syempre madilim yan na part. At kung may madilim na part, kung yung sheep na wala yung shepherd po doon, is prone sila sa mga kakain po sa kanila ng mga other na animals. And another thing, makikita po natin po siguro po dito, sabi po dito, the valley of the shadow of death, maaring picture po ito ng between life and death. Sino na nakaranas po sa inyo dito na malapit ng mamatay? Sasabihin mong, ito na ata yung last ko. O mamatay na ata ako. I've been experienced that sa probinsya nung, just give my testimony, nung high school, hindi ako kumain, parang nagpalipas ako ng gutom, tapos suka ako ng suka. Hanggang dun sa pag-uwi namin sa probinsya, we'll travel 2 hours sa school namin. So sa jeep, suka ka ng suka. Pagdating sa amin, suka ng suka. Tapos 1 week po akong ganun lang. Hindi ako kumakain. I did not intake solid or yung liquid, siguro water lang. At pakiramdam ko natin, mamamatay na ako. Kala ko dun na lang yung buhay ko. Pero hindi. Hindi po hinayaan ng Panginoon. Sa palagay niyo, bakit? Kung namatay ako, diretso akong impyerno. Kasi that time, hindi pa ako saved. I got saved when I was, nung graduate na ako at nandito na ako sa Manila. At nadala po ako dito, at dito ko po nakilala ang Panginoon. Itanin ninyo, nandun pa rin yung provision ng Panginoon, nandun pa rin yung protection ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na kahit isang kaluluwa ay mapunta sa impyerno. That's why in Peter, ang sabi po doon, na mahaba po yung patience ng Panginoon upang sa ganon, yung mga tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At ganon po, kadakila ang Panginoon. At dito, sinasabi po dito, even nasa edge ka na ng kamatayan, sabi po dito, I will fear no evil. O maaaring si David po dito ay papatayin siya. Kasi nandun na siya sa edge. Maaaring sabihin niya, parang na-corner na ako, papatayin na nila ako. Pero sabi po ni David, I will fear no evil. Bakit? For thou art with me. Sino pong takot mamatay? Usually, tinatanong po natin yan po, pero hindi po natin masyado iniisip. Sasabihin natin, ako, hindi ako takot mamatay. Pero alam po ninyo, kung nandun ka na sa mismong sitwasyon na malapit ka nang mamatay, grabe yung takot mo. Pero,
alam po natin bilang isang ligtas, dapat hindi po natin katakutan. Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? O death, where is thy sting? Yung sin, nasaan na? Kasi ang Panginoon is namatay para sa atin, di ba? Nabuhay magmuli at ang pangako ng Panginoon is bubuhayin niya muli yung mga taong namatay na sumampalataya sa Kanya. And that is the promise na sana ay magbigay po sa atin ng confidence na even though yung kamatayan o mamamatay man tayo, God is still with me. And God will going to resurrect me once again. How does the shepherd sustain us? His presence is with us. And another thing is His protection is with us. Yung protection ng Panginoon ay nasa atin. Sabi po again dito, sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table or feast before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Ang dami po niya sinabi po dito sa verse 4 ng end ng in verse 5. Sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Now, yung staff and rod, alam po natin na ginagamit po yan ng shepherd. Ginagamit niya yan para tungkod niya and at the same time para po sa mga kanyang mga sheep. Protection niya sa mga animals na gustong lumapa po sa sheep. Ginagamit niya yun as a weapon upang to drive them away. At alam po natin, God is the one who protecting us. Tama po? He is the one who protect us from Satan, He Himself. And even in our enemies. At sabi po nito, they comfort me. Ito po yung comfort na binibigay ng Panginoon. Now, ang Panginoon po ay mahal po niya tayo. Tama? However, pag gumawa tayo ng kalokohan, kasalanan laban sa Kanya nung ginagawa ng Panginoon, dahil sa Kanyang pag-ibig, iko-correct niya po tayo. Tama? Papaluin po niya tayo upang sa ganun ay dumirect po tayo sa tamang landas. At yung palo ng Panginoon, kung babasahin niyo sa New Testament, I did not get the verses, pero kung titignan po ninyo, pag pinalo ka ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kang manghina. Kasi pinapalo kita upang sa ganun ay itatama ko lang kung ano yung mali mo. At dito, even though the shepherd, meron siyang rod and meron siyang staff, hindi po nagiging fear po yan sa isang sheep. Ano yung kinakalabasan ng staff at saka rod? David says, it's comfort me. Nagiging comfort po yun sa atin. Nagiging protection po yan sa atin. And in verse 5, sabi po dito, thou preparest a table or feast, maaring feast po ito, before me in the presence of my enemies. Biruin mo, meron kang kaaway, pero nandyan pa rin ang Panginoon para i-sustain ka. Sabi nga po dito, feast. Hindi lang binigyan ka ng Panginoon ng konting pagkain, kundi pag sinabing feast, napakarami ang sinusupply sa atin ng Panginoon. And before, in the presence of the enemies. Kahit may mga enemies siya, sinusupply. And we know that David, napakarami po siyang enemies. Tama? And even there is a situation na kung saan pumasok na lang siya sa templo, naalala ninyo yun, para kumuha siya ng bread doon at kainin. Which is bawal sana yun, pero nakain pa rin niya at hindi pa rin siya napatay. Nandun ang protection ng Panginoon, nandun ang supplication ng Panginoon sa kanya. And sabi niya dito, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So dito sabi ni Sir, maaaring yung nilalagay sa ilong daw ng mga sheep upang sa ganun yung mga flies ay hindi mangitlog, upang sa ganun ay hindi sila mairita o bump nila yung head at sila ay mamamatay. So protection ng Panginoon nandun, gaya ng sa kanyang sheep na nilalagyan niya to defend para hindi mo po maano yung mga flies na dadapo at maging danger po sa sheep. Now, another thing po mga kapatid,
Third one, His goodness and mercy pursues us. In verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. So bilang isang mga Kristiyano, isa sa mga promise ng Panginoon, sabi niya nila, surely goodness. Meron nga tayong sinasabi, di ba? God is good all the time. All the time, God is good. And you know, ang Panginoon po ay napakabuti po sa atin. At ang Panginoon po ay napaka-merciful sa atin as an individual and as a church. Nandun pa rin yung grace, nandun pa rin yung love ng Panginoon, nandun pa rin yung mercy ng Panginoon. Alam niyo ko po kung anong mercy? Ang grace kasi is binigay ng Panginoon yung bagay na hindi tayo karapat-dapat. Yun yung grace, di ba? Yun yung biyaya. Pero alam niyo po kung ang mercy naman po is He don't give us what we deserve. Hindi binigay ng Panginoon yung dapat na deserving natin. Ano yung dapat na deserve natin as humans, as a sinners? Ang deserve po natin, mga kapatid, is go to hell. Diba? Sabi sa Biblia, we are all sinners. There is none righteous, no, not one. For the wages of sin is death. Pero merong mercy ng Panginoon, sabi niya po dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mercy po ng Panginoon na hindi po tayo ma-perish or we will go to hell. Goodness ng Panginoon na meron po tayong kaligtasan if we were going to put our faith in the Lord Jesus Christ and not in ourselves. Another thing, last, His house is prepared for us. Napakabuti po ng Panginoon, no? He supply everything that we need. He is there to protect us. He is there to sustain us. And we are in His presence. His goodness is there. His mercy is there. And not only that, His house is prepared for us. Heaven is open po sa atin. Ganyan po kabuti po ng Panginoon. Sabi po dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Forever magdedwell po tayo dun sa house ng Panginoon. Bakit? Because of our Lord Jesus Christ. What He has done on the cross, and what He has done on the cross is He died for our sin, buried, and rose again. And now, heaven is open for those people who will going to receive the Lord Jesus Christ, or those people who believe in the Lord Jesus Christ. And this is the promise of God sa mga mananampalataya. In John, doon po tayo magtatapos. Sa John chapter 14. Verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi ng Panginoon sa kanila. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, where ye may be also. Verse 4, and whither I go, you know the way ye know. Isa sa mga pangako po ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, aalis lang ako, panandalian, ihahanda ko po yung tahanan para sa inyo. Ako ay babalik muli, kukunin kayo, kung nasaan man ako, nandun kayo. Grabe yung promise ng Panginoon, no? And His house is prepared for us. Our application po, mga kapatid. Number 1, we must not lose confidence in the sufficiency of God's provision for us. Maaaring iniisip nyo, ang hirap naman ng buhay nito, wala man lang supply ng Panginoon. Hindi. Just like what I said po, mga kapatid, tayo nagkukulang tayo sa Panginoon, but never ever na nagkurang po sa atin ng Panginoon. He supplied everything.
para po sa ating ikakabuti. Second one, when we go astray from our shepherd, let us return promptly to Him. Alam naman po natin kung tayo po ay lumalayo po sa Panginoon. Just ask the Lord na enable ka upang makabalik ka ulit sa right track. Dapat yun yung nasa puso natin. Babalik tayo sa Panginoon. He is the one who guide us, di po ba? Another thing, let us trust that whatever happen in our life, the goodness and the loyal love of God is upon us. Mahirap kung minsan kung nasa sitwasyon ka ng difficulties, sasabihin mo, hindi na ako mahal ng Panginoon. Wala ang Panginoon. No. Dapat ibahin po natin yan yung kind of mentality. Bakit? Because we know that God never forsake us or nor leave us. At alam po natin, mabuti pa rin ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti at lahat ng ginagawa po niya, therefore, is mabuti. Last one. All the problems we face here on earth serve to win us of our worldliness. Let us focus on the life to come in heaven. Yung mga bagay-bagay po, minsan dito lang po sa atin, nakakapagbigay ng stress, di po ba? Kailangan kumayod ng ganito para masustain yung ganito, ganyan. Pero as we, Christian po mga kapatid, let us not focus on the material things or in this earth. Let us focus yung mga bagay na may invest po natin sa langit. Let us focus kung nasaan ang Panginoon, and that is heaven. Nandiyon ang Panginoon. Let's all stand, please. Let's pray. Our gracious, loving Father, we are so thankful, O Lord, that you are our good shepherd, and help us, O Lord, to always trust in you because we know that you are trustworthy. We just pray, Lord, that you will be the one to bless our service to follow, and we just pray, Lord, that you will be the one to give us a right heart and mind as we worship you in spirit and truth, Lord. And we just pray, Lord, that guide our speaker as well. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, thank you po. God bless po.